Wala po. Hindi po. Try mo lang. Ay. Wala. Trangkaso, nagpaalam din kayo. Nagpaalam. May trangkaso. Ay. Check.
Recording na. Pinamahan natin ang ating mga sarili para sa ating panambahan. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo'y magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 111, Grace and Gratitude. Ito ay versification ng Psalm 40. Ang sabi sa stanza 2, a new and joyful song of praise, you taught my thankful heart to raise. And many, seeing me restored, shall fear the Lord and trust. And blessed are they that trust the Lord, the humble and the just. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 111. For the Lord Most High, and His night shall hear my cry. He's free from distractions free, and from the miry clay. Upon a rock He set my feet, and steadfast make my way. I will enjoy good song of praise, He taught my thankful heart to raise, and many seeing me restored shall hear the Lord and trust. And blessed are they that trust the Lord,
humble and the just. O Lord my God, how manifold Thy wondrous works which I behold, and all Thy loving, gracious God, Thou hast bestowed on man. Throughout Thy mercies I have sought, but boundless is their span. Not sacrifice delights the Lord, but He who hears and keeps His word. Thou gavest me to hear Thy will, Thy law is in my heart. I come the scriptures to fulfill, that Thy deeds to impart. Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kautusan ng Panginoon sa Exodo 20. Inikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o na anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig, ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang maging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 10, huwag mo imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mo imbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoon Kristo sa Mateo 22. Ang talata ay 36, na merong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Kristo, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Bilang tugon sa mga kautusan ng Panginoon, awitin natin ang Psalter 112. Psalter 112. An entreaty for mercy.
Ito ay versification ng Psalm 40. Ito ang sabi sa stanza 1. Before thy people I confess the wonders of thy righteousness. Thou knowest, Lord, that I have made thy great salvation known, thy truth and faithfulness displayed, thy loving kindness shown. Awitin natin lahat ng stanza 112. Before thy people I confess the wonders of thy righteousness. Thou knowest, Lord, that I have made thy great salvation known. Thy truth and faithfulness displayed, thy loving kindness shown. Behold, now thy grace from me. O Lord, thy mercy let me see. To me thy loving kindness show. Thy truth is still my stay. Let them preserve me where I go, and keep me every day. Let all who seek to see thy face be gathered joyful in thy grace. And those who thy salvation love forevermore proclaim. Oh, praise the Lord who dwells above, and magnify his name. Although I poor and needy be, the Lord in the things not for me. Thou art my helping time of need. My Savior, Lord, art thou. Then, O my God, I pray, I plead, stay not but save me now. Bago po tayo dumako sa ating congregational prayer, meron pong mga ilang announcement. Ang ating fellowship sa Laguna ay nakahook via FB Live ngayon. At marami sa ating mga kapatid ang may karamdaman ngayon, kabilang ang ating elder na nagkaroon ng trangkaso, at dalangin natin ng ating mga kapatid na ngayon ay wala dito ay pagalingin ng Panginoon na naayon sa kanyang kalooban. At ang continuation po ng ating Canons of Dordrecht studies ay mamayang alas 5 ng hapon, kung loloobin ng Panginoon. At muli hinihikayat ng council ang congregation na maging tapat at maging masigasig sa pagbibigay sa ating benevolence fund, dahil napakababa na po ng ating pondo para sa ating benevolence upang matustusan ang mga o mabigyan ng kahabagan ang mga totoong nangangailangan sa ating iglesia.
At muli po ay ina-announce ng council na ang panonood ng FB Live ay hindi considered na faithful observance ng Sabbath o matapat na pagpapabanal sa Sabbath o pagbubukod sa Sabbath. Kung merong mga member na merong valid reason na hindi makakadalo ng ating public worship service, ay kinakailangan na i-inform ang elder upang mabigyan sila ng unique link para sa Skype. Pero this time, dahil wala tayong mic na pwedeng gumana sa Skype, ay naka-FB Live tayo pero naka-restrict ito para lamang po sa mga nagpaalam. At mahigpit po na pinapatupad ng elder na kung sa FB Live ay maaari lamang po na mag-picture kayo during first and second service at nakasama yung screen na kayo ay nanonood ng first and second worship service. Pero kung magkaroon po tayo ng mic para sa Skype, strictly ay pinapatupad ng mga elder na dapat nakabukas ang inyo pong mga camera para sa oversight ng mga elder. Magpapatuloy po ang ating catechism class at muli po ina-announce ng council na itinitigil na muna ang catechism sa Laguna dahil sa inconsistency ng attendance ng mga bata at yung unwillingness ng mga parent na dalhin ang kanilang mga anak sa katekismo dahil ang kanilang mga magulang ay hindi confessing member. At practically speaking, ay once a month lang po nakakapag katekismo sa mga bata at masyado silang nahuhuli sa mga lesson na ibinibigay dito sa Bulacan. Ang classes ng Reformed Protestant Churches in America ay nagpulong noong September 21 para sa kanilang classes meeting at nagagalak tayo na mayroong panibagong pastor na nakapasa sa kanyang classical examination, si Mr. Tyler Offok, ang dating deacon ng First Reformed Protestant Church sa Michigan o sa Byron. Ngayon, siya ay candidate na for the gospel ministry. I think 2 weeks siyang magpapahinga or 3 weeks ay bibigyan siya ng pahinga saka siya pwedeng tawagin ng mga church. At natutuwa rin tayo dahil napagpasyahan ng council ng classes na bisitahin tayo dito sa Pilipinas in pursuance o dahil kanila ring sinasang-ayunan na magkaroon ng sister church relationship sa atin sa First Orthodox. At ipanalangin natin ang adhikain na ito ng classes bilang sa kaisahan ng ating pananampalataya. At dapat po ngayon ang baptism ng anak ni Sister Angela, ngunit hindi namin alam at hindi siya nakapagpaalam kung bakit wala siya ngayon. At loobin ng Panginoon siguro sa next Sunday or sa mga susunod pang linggo ay mabautismohan ng kanyang anak. At kinalulungkot natin ang ganitong pangyayari dahil napakalaga sa atin ang sakramento ng bautismo. At yung sermon na naihanda ng ating pastor ay para sa bautismo ngayong araw na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabagin naming Diyos na banal. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Bagamat nalalaman mo, Panginoon, na kaming lahat ay hindi karapat-dapat sa gawaing ito. Wala nga kaming kalakasan at pagnanais na pasalamatan ka ayon sa aming sariling kalikasan. Ngunit Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo pong soberanong pagkilos sa aming mga puso at kaluluwa. Binigyan mo kami ng banal na takot sa iyo upang sa araw ng linggo ay makapagsama-sama kami at makapagpuri sa iyo. At naunawaan namin, Panginoon, na mahina ang aming mga katawan at ang totoo, marami sa amin ang may karamdaman ngayon. Ngunit amin dinadalangin, Panginoon, kapag palain mo ang aming mga kapatid
Ngayon ay nagsasama-sama para sa kanilang gawain o bilang pamilya at lalo na ang aming iglesia dito sa Bulacan. Bagamat sa kahinaan din ng aming katawan at sa marami naming kaabalahan, ay binibigyan mo kami ng katapatan upang magsama-sama bilang isang iglesia at makapagpuri sa iyo. At napakahalaga sa amin, O Diyos, ng araw ng Sabat, sapagkat ito ang picture ng walang hanggang Sabat na inyo pong ibibigay sa amin sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ito rin ang tanda ng pagiging Kristiyano na kami ay laging nagsisikap na pumasok sa kapahingahan. Lagi kami nagsisikap na dumalo ng mga gawain at maging ang aming mga Bible study sapagkat dito namin natatagpuan ang aming kapahingahan. At salamat din, Panginoon, na ikaw ang tapat na Diyos na nagbibigay sa amin ng inyong salita upang gisingin kami sa aming mga nangihinang mga kaluluwa at pananampalataya. Binibigyan mo kami ng kalakasan ng Ebanghelyo upang ang makita lamang namin ay ang aming Panginoong Kristo, ang kalakasan, ang kapangyarihan at ang karunungan ng buong iglesyang ito ay nasa persona at mga gawa lamang ng Panginoong Kristo. Malibang narito ang Panginoon, imposibleng magkaroon ng pangangaral, imposibleng magkaroon ng lahat ng elemento ng aming panambahan. At pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, na bagamat kami ay kakaunti sa aming iglesia at ang aming membership ay napakaliit, ngunit alam namin, Panginoon, na narito ka sa aming kaligitnaan. Pinaparami mo kami sa pamagitan ng mga katotohanan na humahayo sa mga sulok ng sanlibutan. At dalangin namin, Panginoon, na maging epektibo ang pangangaral na ito upang tawagin din nyo rin ang aming mga kapatid na ngayon ay naliligaw pa ng kanilang landas, ang mga hinirang na hindi pa nakapakinig na inyong salita, at maging ang mga hinirang na ngayon ay naghahanap ng kanilang mga iglesia na dadaluhan kung nasaan naroon ang tapat na pangangaral, ang pangangasiwa ng mga sakramento at ang pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina. At amin din dinadalangin, Panginoon, sa kasaganahan ng inyo pong kahabagan. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na ngayon ay nasa ilalim ng disiplina. Gisingin mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng pagsisisi, bigyan sila ng kapakumbabaan sa kanilang puso at tanggapin nila ang mga disiplina ng merong kapakumbabaan at tanggapin nila ito bilang pagpapala sa kanila. Sapagkat gaya ng isang mabuting ama na dinidisiplina ang kanyang mga minamahal na anak, ay gayon ka rin sa amin. Isa itong kapanatagan sa amin, Panginoon, na kami ay dumaranas ng mga disiplina na nagmumula sa inyo pong kamay. Kaya, Panginoon, dalangin din namin na nabigyan niyo po ng karunungan ng aming mga elder na huwag silang umabuso at magmalupit sa kanilang mga member. At dalangin namin na bigyan sila ng kapakumbabaan at kababaan ng loob upang bantayan maging pamumuhay ng kawan at bigyan sila lagi ng salita ng Panginoon kung saan makapagbibigay ng kalakasan sa aming mga kapatid na nangihina dahil sa kawalan ng karunungan ng Ebanghelyo. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming nag-iisang diakono, bigyan siya ng kalakasan ng kanyang kamay upang ipaabot ang kahabagan ng Panginoong Kristo sa aming mga kapatid na ngayon ay naghihirap at dumaranas ng maraming kapagsubukan. At dalangin din namin, Panginoon, na huwag din maging maikli ang aming mga kamay upang tulungan namin ang aming diakono na maipaabot ang kahabagan po ninyo sa aming mga kapatid na ngayon ay naghihirap at dumaranas ng pagipitan sa buhay dahil na rin sa mga pagsubok na ikaw rin ang siyang nagdala sa kanila upang dalhin sila sa kapakumbabaan. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang pangangaral ng Ebanghelyo na bagamat isang tao ang siyang nakatayo sa aming harapan ngayon, ngunit ang marinig nawa namin ay ang tinig ng Panginoong Kristo. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan sa iglesyang ito. Binigyan mo kami ng aming sariling pastor, gaya ng hindi mo po pagpapabaya sa aming mga kapatid sa Amerika. Pinagkalooban muli kami ng isa pang lalaki na maglilingkod sa inyo pong ubasan at sa pangangaral ng Ebanghelyo, na magtatanggol sa katotohanan ng tipan
at ng Ebanghelyo, at bigyan mo siya ng katatagan, O Diyos, ng kanyang katatagan sa kanyang bibig, ng mga salita na mahirap tutulan minuman, ng mga katotohanan na magiging matatag maging sa kanyang puso at pamumuhay, ng mga katotohanan na magiging matatag sa kanyang kaluluwa, upang sa gitna man ng maraming pag-uusig at pagtuligsa sa katotohanan ng aming pinangahawakan, bigyan mo siya ng tabak at kalasag na magtatanggol para sa inyo pong katotohanan. At alam namin, Panginoon, na ang digmaang ito ay hindi sa amin, kundi ang digmaang ito ay sa inyo lamang po. Kaya ang katagumpayan nito ay wala sa aming kamay, hindi sa katalinuhan ng tao, hindi sa pagsisikap ng tao, kundi sa aming Panginoong Kristo lamang. At dalangin din namin, Panginoon, ang marami pa naming gawain sa iglesyang ito, at nawa, O Diyos, ang lahat naming gawain ay umikot lamang sa inyo pong katotohanan. At aming dinadalangin, nagabayan mo kami sa araw nito ng aming panambahan, at patawarin mo kami sa aming pagkakasala, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ang Psalter 360. 360. Family happiness. Ito ay versification ng Psalm 128. Ito ang sabi sa stanza 3. Joyful children, sons and daughters, shall about thy table meet. Olive plants in strength and beauty, full of hope and promise sweet. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 360. She shall feel thy moving moon, happy in her loving service, and the joys of motherhood. Joyful children, sons and daughters, shall about thy table meet. Holy plants in strength and beauty, full of hope and promise sweet. Lord, if not fears Jehovah, shall his blessedness attend. O Jehovah, out of Zion, shall to thee his blessing send. Thou shalt see us kingdom prosper all thy days till thou shalt cease. Thou shalt see thy children's children, all thy people, Lord, be peace.
Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sa Exodo, Kabanatang 2. Kabanatang 2 hanggang Kabanatang 3. Ang ating babasahin lamang ay yung verse 23 ng chapter 2, verse 23 ng chapter 2 hanggang chapter 3, yung buong kabanata ng chapter 3. Chapter 2, verse 23 hanggang chapter 3. Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Noon ay inaalagaan ni Moses ang kawan ni Jethro ng kanyang biyanan na pari sa Midian, kanyang pinatnubayan ng kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moses, ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moses, Moses, sumagot siya, narito ako. Kaya sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moses ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon. Sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo, at Jebuseo. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin at nakita ko rin ang pang-aapi na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaraon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan. Sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kaya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos na inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakilanman,
at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Humayo ka at tipunin mo ang matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos na inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ay Diyos ni na Abraham, ay nagpakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Heveo at ng Jebuseo, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Kanilang papakinggan ang inyong tinig, ikaw at ang mga matatanda sa Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay ng 3 araw sa ilang. Nais namin makapaghandog sa Panginoon naming Diyos. Alam ko na hindi kayo papahintulutan ng hari ng Ehipto na umalis maliban sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Kaya't aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa pamagitan ng lahat kong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon at pagkatapos, papahintulutan niya kayong umalis. Pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo at sa pag-alis ninyo ay hindi kayo aalis na walang dala. Bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan ng kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto at mga damit at iyong ipapasuot sa inyong mga anak na lalaki. Sa ganito ay inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 14 hanggang 15. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kaya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako, ni ako nga. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos na inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, dumating na ang panahon na ang bayan ng Israel ay tatawag na sa Panginoon. Tumawag na sa Panginoon ang bayan ng Israel at hindi naging tikom ang tainga ng Panginoon sa pag-iyak ng bayan ng Israel. Kailanman na hindi naging tikom ang tainga ng Panginoon sa kanyang bayan. Lagi niyang pinapakinggan ang panalangin ng mga banal at pinapakinggan niya ang pananalangin ng mga mananampalataya. Ang Panginoon sa Kristo na nagsabi, anumang hingin niyo sa aking pangalan ay diringgin kayo ng Ama. At kapag sinabing anumang hingin ninyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ang ibig sabihin nun, iyon ay kalooban ng Diyos at hindi ayon sa kalooban ng tao. Maraming mga panalangin ng mga banal na hindi tinutupad ng Panginoon sapagkat ang nasusunod ay ang kalooban ng Diyos. Bilang mabuting Ama, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang kabutihan ng ating kaluluwa. At ang kabutihan ng ating kaluluwa ay ang kaligtasan. Hindi ang material na bagay, hindi ang mga bagay dito sa lupa, kundi ang kaligtasan. At yun ang narinig ng Panginoong Kristo sa bayan ng Israel. Pagkaraan ng maraming araw, sabi sa verse 23 ng chapter 2, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkakaalipin ay nakarating sa Diyos. Humingi sila ng tulong, hindi sa kanino man, hindi kay Moses, hindi kay Aaron na kapatid ni Moses na nasa Ehipto pa rin sa panahon na ito, hindi kay Miriam na kapatid ni Moses, nakakatandang kapatid ni Moses na nasa Ehipto pa rin sa panahon na ito, kundi sa Diyos. Ang bawat paghiling ng mga banal, ang object nito, yung
kung saan tinutuon nila ang kanilang pananampalataya ay hindi sa kung ano ang magagawa ng tao, bagamat ang tao ay minsan ay malakas, bagamat ang tao minsan ay marunong, ngunit nakatingin ang pananampalataya ng mga mananampalataya, ng mga believer, dun sa object of faith, kung saan nakatingin yung pananampalataya sa ating Panginoon. Narinig ng Diyos ang kanilang daig. At naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi ibig sabihin na nalimutan ng Panginoon ang kanyang tipan. Hindi ibig sabihin na kinalimutan ng Panginoon ang Israel. Ang ibig sabihin lang nito, tumugon ang Panginoon sa kanila sa pamagitan ng kanyang pangako kina Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi niya ito nilimot kailanman. At ang Diyos ay kikilos sa kanila, dadalhin sila sa Kanaan, kung nasaan dumadaloy ang gatas at pulot, ang milk at ang honey, kung saan dumadaloy ang lahat ng kasaganaan, ililigtas sila mula sa Ehipto at dadalhin sila sa Kanaan, sa bayan ng mga Kanineo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, sa kanang mga Jebuseo at Hebeo. Nang nasa isipan ng Panginoon ang kanyang pangako. Dahil kahit kailan hindi iniwan ng Panginoon ng Israel. Kahit kailan ay hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang salita. Patunay dito na hindi binanggit ng teksto sa verse 20 ng ating konteksto sa verse 23 ng chapter 2 na ang bayan ng Israel ay nanalangin sa Diyos. Ang sabi lang dito, sila ay humingi ng tulong. Hindi man lamang binanggit na sila ay humingi ng tulong sa Diyos. Kusang loob na kumilos ang Diyos sa kanila. Kahit pa sa kawalan nila ng pananampalataya o kahinaan ng kanilang pananampalataya, ang totoong nakalimot sa panahon na ito, hindi ang Diyos, ang Israel. Sapagkat alam natin na kapag iniligtas na ng Panginoon ng Israel, marami sa bilang ng Israel ang hindi naman talaga mananampalataya. Ang nakalimot, ang kanyang bayan, hindi ang Diyos. Ngayon, dumating na ang sapat na panahon at naihanda na ng Diyos ang tagapagligtas ng Israel. Ang tagapagligtas ng Israel ay isang pastol ng kanyang biyanan na si Jethro. Ang pangalan niya ay Moses. At si Moises ay nasa bundok ng Horeb. Ang Horeb ay ang Sinai o yung Mount Sinai. Ang Horeb, ang banal na bundok ng Panginoon. At dito inutusan ng Panginoon, kapag kayo ay ililigtas, babalik kayo sa bundok na ito ng Horeb, ang bundok ng Sinai, at dito kayo magpupuri sa Panginoon. Dahil ang bawat objective at layunin ng kaligtasan ay ang kapurihan ng Panginoon. Sa oras na iligtas ko kayo, magpasalamat kayo sa Diyos, at gawin ninyo ang aking inuutos, papurihan ninyo ako sa bundok ng Sinai. Dito ko ibibigay ang mga kautusan kung saan magiging standard at norm at pamantayan ng inyong pagpapasalamat sa Panginoon. Dumating ang Panginoon kay Moises. Sabi sa verse 2 ng chapter 3, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. At sa verse 4, ang sabi, nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, Moises, Moises. Sumagot siya, narito ako. At alam niyo kung anong pakilala ng Diyos sa kanya? Anong pakilala ng Diyos kay Moises? Ang sabi niya, sa verse 6, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang parehong Diyos na nakarinig sa Israel ay ang parehong Diyos na nagsalita kay Moises
sa pamagitan ng anghel ng Panginoon sa gitna ng isang ngingas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At si Moises, para siyang naaliw. Bakit kaya yung punong kahoy, bagamat nagniningas, ay hindi natutupo? At nung nakita ng Panginoon na si Moises ay papaling sa ibang dako, tinawag niya na si Moises, Moises, Moises. At pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang Diyos ng tipan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang tema natin sa umagang ito, ang Diyos ng tipan. Unang punto, ang kanyang pagsasalita. Pangalawa, ang kanyang pangalan. Pangatlo, ang kanyang tagapamagitan. Ang Diyos ng tipan, ang kanyang pagsasalita o yung speech. Pangalawa, ang kanyang pangalan, yung name ng Panginoon. At pangatlo, ang kanyang tagapamagitan o mediator, yung ordained mediator, yung kanyang itinalagang tagapamagitan. Ang ibig sabihin na ang Diyos ay Diyos ng tipan, ay buhay. Kapag sinabi na ang Diyos ay tipan, una munang pumapasok sa ating isipan, alinsunod sa katotohanan ng tipan, ay ang Diyos ay buhay. At patunay ng buhay na ito na nasa Diyos ay meron siyang fellowship sa kanyang sarili. Meron siyang pakikisama sa kanyang sarili. Hindi pwedeng magkaroon ng pakikisama ang isang tao sa patay. Hindi pwede ang dalawang patay ay magkaroon ng pakikisama. Ngunit ang Diyos ay buhay at patunay ng kanyang buhay, ang Diyos ay merong pakikisama sa kanyang sarili bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa iisang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng tipan. Ang Diyos ay Diyos ng pakikipagkaibigan. Meron siyang malapit na ugnayan sa bawat persona. Ang bawat persona ay merong malapit na ugnayan at ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan, walang sinisekreto ang mga personang ito sa bawat persona ng Trinidad o ng Triune God. Ang Ama ay lahat inilalahad sa Anak at ang Anak ay lahat ay pinapahayag sa Ama sa pamagitan ng karunungan at pagsiyasat ng Espiritu Santo. Yun ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan. Kapag meron ka isang matalik na kaibigan, inilalahad mo sa kaibigan na ito ang lahat ng sekreto mo at lahat ng gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi sa kapatid mo. O kung ang matalik mong kaibigan ay ang magulang mo, ang kapatid mo, ay binibigay mo sa kanila ang lahat ng impormasyon para makilala ka nila. Lahat ng paglalahad, lahat ng saloobin mo, minsan ibinibigay mo sa kaibigan mo na ito. Higit pa roon ang pagiging Diyos ng pagkikipagkaibigan ni Jehovah. Dahil yung ibinibigay na karunungan ng Diyos sa bawat persona, kung paano ipinapahayag ng Ama ang kanyang sarili sa Anak at ganoon din ng Anak sa Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo, ito ay isang perpektong karunungan na totoong nakikilala ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang mga katangian, ang kanyang mga gawa, at ang kanyang mga pangalan. Kilala ng Diyos ang kanyang sarili mula pa sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Perpekto ang karunungan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos ng tipan ng pagkikipagkaibigan. At hindi niya kinakailangan ng tao para maging Diyos ng tipan sapagkat meron na siyang fellowship sa kanyang sarili na hindi niya kinakailangan ng sino mang nilalang upang maging Diyos siya ng pakikipagkaibigan at Diyos siya ng pag-ibig, ng kahabagan at ng biyaya. Ang Diyos ay independent. Kaya niyang tumayo sa kanyang sarili. At bilang siya ay Diyos ng tipan, likas sa Diyos na ito si Jehovah, ang Panginoon. Likas sa Kanya ang magsalita. Dahil sa anumang pagkipagkaibigan at pakikisama, laging merong salita at ugnayan. Meron laging communication. Ang Diyos ay nagsasalita. At si Kristo ay pinakilala sa atin na salita ng Diyos. Ibig sabihin, anumang saloobin ng Panginoon, ano bang pagpaplano at panukala ng Panginoon, ay Kanyang inihahayag sa buong pagka-Diyos. Bagamat wala pa ang tao, bagamat wala pa ang buong sanglilikha, ipinapahayag niya ang Kanyang sarili sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na ang pangalan nito ay salita ng Diyos.
Kaya nga sabi ni Juan, ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng laman. Ang salita ng Diyos ay kasama ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Siya ang karunungan, sabi ng mga kawikaan. Siya ang karunungan na sumisigaw sa ilang. Sapagkat siya ang karunungan ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos ayon sa kanyang katangian. Likas sa kanya ang laging ipahayag ang kanyang sarili. Kaya hindi nakapagtaka, mga minamahal, nung ipinakilala ng Exodo, Kabanatang 2, na siya ay Diyos ng tipan, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, hindi na nakapagtataka na nagsalita ang Diyos kay Moises. Kasi nga, likas sa Diyos na ito ng tipan na magsalita sa kanyang bayan at ipahayag ang kanyang sarili upang bigyan man lamang tayo ng mga karunungan patungkol sa kanya at makilala natin ang Diyos. Ako ang Diyos ng tipan, ang Diyos ni Isaac, ni Abraham, at ni Jacob. Inahayag niya ang kanyang sarili at wala nang nakapagtataka doon. At naunawaan niyo ni Moises. Kapagkat ang Diyos na nagpakilala sa atin ay hindi katulad ng mga Diyos ng mga hintil, mga hindi mananampalataya ng mga pipe. Hindi nakakita, hindi nakakaunawa. Meron silang mga ilong ngunit hindi nakakaamoy. Meron silang mga kamay ngunit hindi nakakadama. Meron mga paa ngunit hindi man lamang makatayo at makalakad sa kanilang mga sarili. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos ng tipan na nagpakilala kay Moises. Siya ang Diyos ng tipan na nagsasalita at merong sariling kalooban na nakarinig sa sigaw at panaghoy ng Israel. Ang kanyang pagsasalita ay patunay na siya ay Diyos ng tipan ng pakikisama at pakikipagkaibigan. Ang bawat pagsasalita ng Panginoon ay patunay na ang Diyos ay buhay at merong pakikisama sa kanyang sarili. At mula sa Diyos na ito ng pakikisama ay dumadaloy ang lahat ng kabutihan, kabilang dito ang lahat ng kapahayagan na kanyang ibinubuhos sa kanyang bayan, upang ang kanyang bayan ay magkaroon ng pakikisama sa kanyang sarili, upang ang kanyang bayan ay magkaroon ng pakikisama sa Diyos, sang-ayon sa karunungan at pagsasalita ng Diyos na ibinigay sa kanyang mga hinirang. Ang kanyang pagsasalita kay Moises ay patunay na ang Diyos ay Diyos ng tipan. Sa teksto, ang Diyos ay nagsalita kay Moises. Sabi sa atin, sa verse 14 na ating teksto, sinabi ng Diyos kay Moises. Merong speech ang Diyos. At sa bawat speech ng Diyos, sa bawat salita ng Panginoon, lagi itong merong pinupuntahan. Lagi itong merong recipient. Meron itong tumatanggap. At ang tumanggap sa salitang ito ng Diyos, ayon sa ating teksto, ay si Moises. Ang nakarinig nito, hindi ang Israel, si Moises ang nakarinig nito. Bagamat ang Israel ang tumawag sa Panginoon, ang Israel, bagamat siya ay nakalimot at tumawag sa Panginoon, narinig ng Panginoon ng Israel, pero ang Diyos ay hindi nagsalita sa Israel, nagsalita siya kay Moises. Narinig ni Moises ang salita ng Panginoon. Bagamat sinabi sa atin sa verse 2 ng chapter 3, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa ningas ng maliit o mababang punong kahoy. Ngunit mismo ang Diyos ang nagsalita kay Moises. Bagamat sinabi na anghel ng Panginoon. Mismo ang Diyos ang nagpakita sa kanya sa pamagitan na nagniningas na mababang punong kahoy. At ang patunay dito ay nasa verse 4. Binanggit ang anghel ng Panginoon sa verse 2. Pero sino ang nagsalita? Sabi sa verse 4, nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, Moises, Moises. Sumagot siya, narito ako.
Tumawag ang Panginoon kay Moises. Ang nagsalita ay ang mismong Diyos na nakarinig sa Israel. Sa pamagitan o habang siya ay nasa gitna ng maliit na punong kahoy. Ang pagpapakitang ito ay sa pamagitan ng anghel ng Panginoon. Kasi malinaw sa verse 2, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Ang nagpakita sa kanya ay ang anghel ng Panginoon sa pamagitan ng nagniningas na punong kahoy. Ang ibig sabihin ng anghel ay mensahero. Ang ibig sabihin ng anghel, siya ay kinatawan ng isang hari. Para siyang ambassador ng isang presidente sa isang bansa. Ano mang sasabihin ng ambassador, ano mang sasabihin ng kinatawan, ay walang autoridad kung ang sasabihin niya ay mula lamang sa isang dokumento na hindi selyado ng presidente o isang hari ng isang bansa. Magkakaroon lamang ng authority yung sasabihin ng kinatawan kung ito ay selyado ng isang hari o ng isang presidente. At ang mga anghel ay mensahero ng Diyos. At kalakip ng mga salitang ito ng mga anghel ay narito ang mga kababalaghan na nagpapatunay ng authority ng sinasabi nilang mga salita, na nagpapatunay na ang kanilang mga sinasabi ay mula mismo sa Diyos. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa mga apostol at sa mga propeta. Merong mga kababalaghan at mga himala upang sabihin ang kanilang mga sinasabi ay hindi mula sa kanila. Ang authority nito ay nagmumula sa Diyos at ang nagtalaga sa kanila upang magsalita ay ang Diyos. Hindi sila pwede magsalita malibang bigyan sila ng authority ng Panginoon. At ganoon din ang anghel ng Panginoon. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Moses dala-dalang authority ng Diyos na sinasabi, ako ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Narinig ko ang daing ng aking bayan. Ang nagsasalita sa panahong iyon ay ang anghel ng Panginoon. Ang nagsasalita sa panahon na iyon ay ang Diyos mismo sa pamagitan ng anghel habang ito ay nasa gitna ng nagniningas na mababang punong kahoy. Ang nagsasalita sa atin sa umagang ito ay ang Diyos, si Kristo, sa pamagitan ng isang makasalanang lalaking propeta, ang ating pastor. Dahil ang authority ng bawat mensahero ng Panginoon, ng bawat mensahero ng Diyos, ay yung authority na nagmumula mismo sa Diyos. At ang nakakamangha dito, nung nagpakita ang anghel na isang mensahero ng Diyos, ay ang Diyos mismo ang siyang nagpakita kay Moises, ayon sa verse 4. Sa pamagitan ng anghel ng Panginoon, nagpakita ang Diyos sa kanya. Bagamat hindi niya nakita ang itsura ng Diyos, sapagkat hindi mo makikita ang itsura ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay espiritu, isang perpektong espiritu. Kahit ang mga anghel ay hindi nakikita ang Diyos. Kahit ang mga espiritual na nilalang, ang mga anghel ay hindi mismo nakikita ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ngunit ang Diyos ay nasa gitna na nagniningas na mababang punong kahoy. Sa pamagitan nito ay nagpakita ang Diyos sa kanya. Sapagkat ang nakasalalay sa bawat salita ng anghel ay ang salita ng Diyos. Nakasalalay din sa bawat salita ng Diyos ay ang kapahayagan ng kanyang sarili. Kaya marapat lamang na ang magpakita kay Moises, ang magsalita kay Moises ay hindi muna yung anghel, kundi sa pamagitan ng anghel ng Panginoon, at ang nagsalita at nagpakita sa kanya ay ang Diyos mismo. Sapagkat ang nakasalalay dito ay ang katotohanan ng kanyang salita at ang kapahayagan ng kanyang pangalan. Kaya kinakailangan na ang Diyos mismo ang magsalita sa bawat mananampalataya. Ang nakasalalay sa bawat tapat na pangangaral ay ang pangalan at ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan na sa bawat linggo, ang maririnig ninyo ay hindi yung pastor, kundi ang maririnig ninyo ay ang Diyos mismo. Sa
sapagkat ang nakasalalay dito ay ang kanyang pagka-Diyos. At ang nagniningas na apoy ang tanda ng pagsasalita ng Diyos. Isa itong tanda na nakikita. Isa itong sign, visible sign na ang Diyos ay nagsasalita. Nagpakita ang Panginoon kay Moises sa pamamagitan na nagniningas na apoy, at yung nagniningas na apoy na ito sa punong kahoy ay ang sign na talaga nagsasalita ang Diyos. Ang bawat Biblia at pulpito na nakikita ninyo sa inyong harapan ay ang sign o yung visible sign na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng isang taong nakikita na isang makasalanan at inordinahan ng Panginoon, at ito ay sign na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan at nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan. Ang nagniningas na apoy ay yung visible sign na ang Diyos ay nagsasalita. Ito ay visible sign patungkol sa katotohanan ng Diyos. Kapag sinabing sign, huwag ka munang titingin doon sa sign. Huwag kang magiging abala doon sa sign. Huwag kang magiging abala dito sa pulpito. Huwag kang maging abala muna dito sa nakikitang Biblia. Maging abala ka sa kung ano yung katotohanan na itinuturo ng Panginoon. Bakit niya pinagaling yung bulag? Bakit niya pinalakad yung mga lumpo? Bakit niya binuhay ang mga patay? Dahil yun ay tanda na merong itinuturo ang Panginoong katotohanan. At yung nagniningas na maliit na punong kahoy na iyon, yun ay nagtuturo ng katotohanan ng Panginoon na nais niyang ituro kay Moises. Sapagkat ang apoy ay sumisimbolo sa kabanalan ng Panginoon. Sabi niya kay Moises, huwag kang lumapit dito. Ubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na ito ay banal. Ang apoy na nakita ni Moises ay ang katotohanan na ang Diyos ay banal. Ang nakarinig sa Israel, ang nagsasalita kay Moises sa oras na iyon ay isang Diyos na banal. At kung titingnan natin ang konteksto, nagsalita ang Panginoon sa pamagitan na nagniningas na punong kahoy. Ang konteksto nito, ang Israel ay dumaraan sa matinding kapagsubukan sa matinding paghihirap sa kamay ng mga Ehipsyo. At ang apoy na ito ay sumisimbolo rin sa paghihirap ng Israel sa pamagitan ng kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Kaya ginamit ng Panginoon ng apoy. Narinig ko ang aking bayan sa kanilang paghihirap. Ito yung sign na talaga ang aking bayan ay nasa paghihirap, sapagkat nakikita mo ang apoy at nadadarang sila sa apoy, naroon sila at nakasalang sila sa apoy ng paghihirap. Narinig ko ang sigaw ng aking bayan. At ang ibig sabihin din ng apoy, mga minamahal, dahil ang Diyos ay banal, anumang madilaan ng apoy ay tutupukin ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, nung nakita ni Moises yung apoy sa maliit na punong kahoy, ipinapaunawa ni Moises, nung narinig ko ang aking bayan na sumisigaw sa akin, lumapit ako. At dahil ako ay banal na Diyos, matutupo ang anumang madilaan ng aking apoy na nagngangalit na puot, dahil ang aking bayan ay makasalanan. Anong aasahan mo kapag ang Diyos na banal at ang isang makasalanang Israel o Iglesia ng Panginoon ay nagsama? Anong mangyayari? Matutupok ang mga makasalanan. Matutupok ang bayan ng Israel. Pero alam niyo, nakakamangha dito, yung maliit na punong kahoy ay hindi natupok. Kasi bakit? Ang sabi sa verse 4, nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Yung punong kahoy, kaya hindi siya natutupok ng apoy, dahil ang Diyos ay nasa gitna ng punong kahoy. Kaya ang bayan ng Israel ay hindi natupok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang puot at nagngangalit na kabanalan at katarungan
at katuwiran, dahil ang Diyos ay nasa gitna ng Israel. Nung nakipagtipa ng Diyos sa Israel at naging kaibigan niya ang Israel, bagamat siya ay banal, hindi natupok ang bayan ng Israel sapagkat ang Diyos ay nasa gitna ng Israel. Ano sabi ng Panginoon sa Israel sa Malakay 3 verse 6? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa Malakay 3 verse 6. Ang sabi niya sa Israel, sa iglesia ng Panginoon, sa kanyang bayan, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo o mga anak ni Jacob, mga anak ni Abraham, Isaac at Jacob, ako na Diyos ng tipan, at kayo na aking mga anak, ay hindi napapahamak sa orihinal. Ang ibig sabihin niyan ay hindi natupok. Nung ako ay nakipagkaibigan sa inyo, at ako ay naging Diyos nyo, at lumapit ako sa inyo, bagamat ako ay nagngangalit, bagamat ako ay banal at matuwid, hindi kayo natupok ng aking katuwiran at ng aking katarungan. Nanatili kayong buhay sapagkat ako ang Diyos na hindi nagbabago ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Yun ang ibinibigay ng tanda ng ng nagniningas na apoy sa gitna ng punong kahoy na mababa. Ganon nagpakilala ang Diyos kay Moises. Ganon niya tinawag si Moises. Kailangan niyang malaman na nung Israel ay nadarang sa apoy, nung Israel ay nalagay sa pinakamainit na apoy at hindi sila natupok. Bagamat ito ay sa pamagitan ng Ehipto, ngunit kailangan ninyong malaman at maunawaan na yung paghihirap na yon, Diyos ang naglagay niyon sa bayan ng Israel. Ang Diyos ang naglagay sa bayan ng Israel doon sa apoy na iyon. Sa apoy ng paghihirap at pagkaalipin. At hindi natatakot ng Panginoon. At sabi sa Efeso 2:10, tayo ang pinakamainam na likha ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At kung tayo ay likha ng Panginoon, hindi natatakot ang Panginoon na ihagis tayo sa nagdiningas na apoy, at hindi siya natatakot na matupok tayo sapagkat siya ang nangangalaga sa atin at alam niya na siya ang Diyos natin at hindi tayo matutupok kailanman. At ang apoy na ito ay magsisilbi lamang upang tumingkad ang bayan ng Panginoon at mawala ang lahat ng kapintasan ng bayan ng Diyos. Hanggang sa ito ay maiharap kay Kristo ng walang batik at walang kulubot at walang kapintasan. Hindi natatakot ang Panginoon na isa lang sa matinding apoy ang kanyang bayan sapagkat ang Diyos ay nasa gitna ng Israel. Sa verses 5 at 6 ay ipinakilala niya agad ang kanyang sarili bilang banal at Diyos ng tipan. Sa mga pangalang ito, nakilala ng Israel ang Diyos at nakilala agad ni Moises kung sino nagsasalita. Nung sinabing ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ibarin mo yung sandalya sapagkat ang kinatatayuan mo ay isang banal na dako. At nakilala agad ng Panginoon. Nakilala agad ni Moises ang Panginoon. Sapagkat dito sa mga pangalang ito, nakilala ng Israel ang Panginoon. Ngunit, alam ni Moises na magtatanong pa rin ang bayan ng Israel. Ito ang sabi sa verse 13, ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin ano ang kanyang pangalan. Ano sasabihin ko sa kanila? Bagamat sabihin ko na ikaw ang Diyos ng kanilang mga ninuno, anong sasabihin ko sa kanila? Kung magtatanong sila ng iyong pangalan. Hindi dahil sa hindi nila kilala ang Diyos o nakalimutan nila ang pangalan ng Diyos, kilalang kilala ng Israel ang Diyos. Bagamat ang kanilang mga gawa ay hindi naayon sa katotohanan, ayon sa pagkakilala sa Diyos, ngunit kilalang kilala nila ang Diyos. Hihingin nila ang pangalan ng Diyos kay Moises.
kundi upang patunayan muna na si Moises nga ay sugo ng Diyos. Sapagkat pagkatapos ni Enoch, nila Noe, nila Abraham, nila Isaac at Jacob, wala na silang nakilala pang sugo mula sa Diyos. At narito si Moises, mula sa Ehipto, pumunta ng Midian, ngayon ay babalik sa Ehipto bilang isang tulisan dahil tumakas lang si Moises dahil pinatay niya ang isang Ehipsyo. At ngayon sasabihin niya, nagsasalita ako sa kapangyarihan ng Diyos ng inyong mga ninuno. Nais makatiyak ng Israel, kung ba talaga ay sugo ng Diyos? Ano ang kanyang pangalan? Ikaw ba talaga ay kaisa namin ng mga mananampalataya? Ikaw ba talaga na pastor ay nangangako na ang lahat ng iyong sasabihin ay puro lamang katotohanan ng Panginoon? Yung bawat iyong sasabihin at ipapangaral, kilala ba talaga namin? Ang bayan ng Diyos ay kailangan laging makatiyak kung si Moses ba ay propeta ng Diyos. Kailangan nilang makatiyak ang bawat iglesia ng Panginoon. Ang iglesia ng Panginoon sa pangkahalatan, kailangan makatiyak, ikaw ba talaga ay propeta ng Panginoon? Kagaya ng ginawa ng mga taga-Berea sa New Testament, na sinisiyasat nila ang bawat tinuturo ni Pablo ayon sa katotohanan at pagkakilala nila sa Diyos ayon sa kasulatan. Ikaw ba talaga ay propeta ng Panginoon Moses? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang kapahayagan sa iyo? At sisiyasatin namin kung yung kapahayagan niya sa iyo ay naaayon sa pagkakilala namin sa Diyos at sa katotohanan na ibinigay sa amin ng Diyos. Ano ang kanyang pangalan? At inihingi rin ito ng mga Hudyo at ng Israel sapagkat ang mga Hudyo ay tinuli sa pamagitan ng pangalan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi sila maaaring makinig sa tinig ng ibang Diyos na walang kinalaman sa kanila. Sapagkat ang Diyos na nag-utos sa kanila, pakabanalin ninyo ang inyong sarili. Tuliin mo ang mga anak na lalaki at pakabanilin ninyo ang inyong sarili sa akin. Kilala ng mga Kristiyano kung kaninong pangalan sila binautismuhan ng Panginoon. At ang bawat propeta at pastor, yan bang ipinapangaral mo ay sang-ayon sa pangalan ng Panginoong Kristo na nagbautismo sa amin. Ngayon bilang pagpapatunay sa pagsusugo kay Moises, ang binigay na pangalan ng Panginoon at sumagot ang Panginoon kay Moises. Ang sabi niya, sabihin mo sa bayan ng Israel, ako ay ako nga. Ang pangalan ko ay ako nga. I am. Una, para sabihin ang Diyos ni Moses ay ang Diyos ng kanilang ninuno. Siya ang parehong Diyos na nagsugo kay Moises. Kung ako ang nakilala ninyo ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ako pa rin yun. Hindi ako nagbago. Pangalawa, upang sabihin na ang Diyos ay hindi mo maihahambing sa kanino paman o sa ano paman, siya ang Diyos na hindi mo maaaring bigyan ng kahulugan. Ako nga, wala kang maihahambing sa akin. Wala kang maibibigay sa akin na definition. Ang sabihin mo, ang nagsugo sa iyo ay ako nga. I am. Wala kang maibibigay sa akin na paliwanag. Ako ay ako nga. Siya ang perpektong kahulugan ng buhay. Siya ang perpektong kahulugan ng lahat ng pangalan. Siya ang perpektong kahulugan ng lahat ng pag-iral o existence. Ako nga, sabi ng Diyos. Pangatlo, upang sabihin sa Israel na ang Diyos ay malaya at hindi nakadepende kanino man. Nung sinabi na ako nga, hindi ko kailangan sino man. Hindi ko kailangan ang anuman upang ako ay umiral. Ako ay ako nga. Hindi ko kailangan. Magyang pagtawag ninyo, magyang pagsampalataya ninyo, ako ay ako nga.
At ang nakakalungkot dito, mga minamahal, sa ating controversy na ating kinasasangkutan, doon sa Protestant Reformed Churches, ang kanilang Diyos ay kinakailangan na marinig muna ang pagsampalataya at pagsisisi ng isang mananampalataya bago niya pagpalain ang mananampalataya. Kailangan munang sumunod ang mananampalataya upang maranasan niya kung gaano kasarap ang tipan ng Panginoon. At nung merong isang nangaral, merong 2 at 3 nangaral sa kanila na propeta, ang pangalan ng Diyos ay ako nga. Hindi niya kinakailangan ng sino man. Pinatay nila ang mga propetang iyon. Yung isa dinipose, yung isa sinuspend, at yung isa ay pinaalis. Nung narinig ng mga iglesia, ang Diyos ay ako nga, hindi sila naniwala. Kinakailangan meron akong gawin. Dahil hinihintay ito ng Diyos para pagpalain niya ito, pagpalain niya ako bilang mananampalataya. Ngunit ang sigaw ng bawat tapat na propeta ng Panginoon kagaya ni Moises, ang Diyos ay ako nga. Hindi niya kailangan ang sino man o anuman. At ang panghuli, bakit sinabi ng Diyos na ako nga? Ang ibig sabihin kasi nito, siya ang Diyos na bagamat malaya at nag-iisa, bagamat soberano, ay ninanais na maging kaibigan ang kanyang bayan. Kaya niya sinabi na ako nga. Kasi sa verse 15, ang pangalang ako nga ay nangangahulugang Panginoon na Diyos ng kanilang mga ninuno. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Ang pangalang ako nga ay nangangahulugang Panginoon na Diyos ng inyong mga ninuno. Ang pangalan niya ay Jehovah o Panginoon. Yung all capital letter na Panginoon. Ang pangalan niya ay Jehovah na Diyos ng tipan. Siya ang hindi nagbabagong Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng kanilang salinlahi. Kaya nga sabi sa verse 15, sa huling bahagi, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga salinlahi sapagkat ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay mananatiling ako nga at mananatiling Diyos ng tipan at kaibigan nila hanggang sa mga susunod pang mga salinlahi ng mga mananampalataya at iglesia ng Panginoon. Hindi ba napakagandang pakinggan ng pangalang ako nga? Hindi ba't napakagandang pakinggan na binabasbasan tayo sa pangalan ni Jehovah? At ang pangalan noon ay nangangahulugang ako ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya ikaw na iglesia ng Panginoon ay hindi napahamak. Siya ang Diyos na nakarinig sa kanilang pag-iyak. Si Jehovah, ang ako nga, ang Panginoon ng tipan. Siya ang Diyos na bumaba sa kanilang kalagayan sa pamagitan ng anghel ng Panginoon at nakibahagi sa kanilang pagdurusa. Nung nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Moises, ang ibig sabihin nito, bumaba mismo ang Diyos sapagkat doon sa nagningingas na punong kahoy, sino ang tumawag? Ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa gitna ng punong kahoy. Bumaba ang Diyos sa kalagayan ng Israel at nakibahagi ang Diyos sa paghihirap ng Israel. Hindi natakot ang Diyos na maging siya ay nasa gitna na nagningingas na apoy upang makasama niya ang kanyang bayan at hindi matupok ang kanyang bayan maging sa mga matitinding pagsubok at maging sa matinding galit ng Panginoon. Nakisangkot ang Panginoon sa kanilang pagdurusa. Nasa gitna ng bayan ng Israel ang Diyos. Bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Ang anghel na ito ang tagapamagitan upang makilala ng Israel, upang marinig ng Israel ang bawat salita at kapahayagan ng Diyos. Ang anghel na ito, ang dala niya ay hindi lamang ang pangako ng kaligtasan ng Israel, kundi ang dala ng anghel na ito, ang dala-dala niya ay yung mismong pangalan ng Diyos. Ang pangalan niya, Anghel ng Panginoon. Anghel ni Jehovah.
Ang dala-dala niya ay mismong pangalan ng Diyos. Siya ang tagapamagitan ng pakikisama ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya naging posible na ang Diyos at ang kanyang bayan ay magkaroon ng pakikisama dahil sa anghel na ito. Sa pamagitan ng anghel na ito na dala-dala ang pangalan ng Panginoon ay nagkaroon ng kaisahan ng Israel at ang Diyos na nakarinig sa kanila. Mga minamahal, ang anghel na ito ay hindi katulad ng mga anghel sa kalangitan. Ang sinasabing anghel dito ay si Kristo. Pag binabanggit sa Old Testament na sinasabing anghel ng Panginoon, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tinig sa verse 4. Siya ang Diyos sa gitna na nagniningas na apoy sa isang mababang punong kahoy na nagpakilalang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Siya ang tagapamagitan upang marinig ng Israel ang tinig ng Diyos. Kailangan kasi ng tagapamagitan. Kailangan lagi ng mediator upang yung speech, yung pagsasalita ng Panginoon ay marinig ng kanyang bayan. At ang picture ng tagapamagitan ito ay si Moises na tagapamagitan ng Israel. Hindi nakipag-usap ang Diyos sa bayan ng Israel. Nakipag-usap ang Diyos kay Moises na tagapamagitan ng Israel. Hindi direkta ang pakikipag-usap ng Diyos sa Israel, sapagkat ang Diyos ay magsasalita lang sa kanila sa pamagitan ni Moises. Sa talatang 18, sa talatang 18, ipinatawag ng hari ng Ehipto, sa verse 18, kanilang papakinggan ng iyong tinig. Ikaw at ang matatanda sa Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at inyong sasabihin sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami ng maglakbay ng 3 araw sa ilang nais naming makapaghandog sa Panginoon naming Diyos. Malinaw na si Moises ang itinalagang tagapamagitan ng Israel na siyang itinalagang ulo ng kanyang bayan kasi nung pupunta na siya sa Paraon, narinig namin ng Panginoon. Nakipag-usap sa amin ng Panginoon. Pahintulutan mo kami na magpuri sa Panginoon. Bagamat hindi naman talaga ang Israel ang nakarinig sa Diyos, kundi si Moises lang. Patunay ito na dala-dala na ni Moises ang pangalan ng Israel at siya ang tinalagang ulo at tagapamagitan ng Israel. Anumang gagawin niya ay kasangkot na lagi ang Israel. At anumang sabihin niya sa kanya, anumang sabihin ng Diyos sa kanya, ay pakikipag-usap na rin ng Diyos sa kanyang bayan. Anumang maririnig ni Moises ay maririnig na rin ng Israel. At kinakailangan niya ito ipangaral at ibigay sa Israel. Sapagkat siya ang tagapamagitan. Si Moises ang picture ni Kristo, mga minamahal. Na walang posibilidad ng tipan, malibang may tagapamagitan. Kaya ang Diyos ay naging Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Sapagkat ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo na tagapamagitan at ulo ng kanyang iglesia. Si Moises ang picture ng Panginoong Kristo. At sa buong kasaysayan ng Israel, makikita natin kung paanong ginamit ng Panginoon ang isang makasalanang Moises upang bigyan ng maliit na picture ang Israel. Kinakailangan ninyo ng tagapamagitan. Gusto ninyo na maligtas? Nais ninyo na maligtas at sumisigaw kayo mula sa Ehipto na kayo ay iligtas? Ililigtas ko kayo. Bababa ako sa inyong kalagayan. Ngunit sa pamagitan ni Jesucristo. Maririnig niyo ang aking tinig at pangako ng kaligtasan at ang aking tipan ng pakikisama sa inyo. Ngunit sa pamagitan ng isang tagapamagitan, ang Panginoong Jesucristo. Si ako nga, ang Diyos ay nakilalang Yehova o Panginoon ni Abraham, Isaac at Jacob, sapagkat ang Diyos ay inabot tayo sa ating kalagayan at ito na ang pangalang kikilalanin ng iglesia magpakailanman, sabi sa verse 15. Ang sabi sa verse 15 ng ating teksto,
Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga salinlahi. Ang ibig sabihin ng salinlahi ng Israel ay naroon ang pangalan ng Panginoon. Ang bawat nasa sinapupunan ng mga mananampalataya, ang bawat ipinapanganak sa bayan ng Israel at ang bawat tinutuli sa bayan ng Israel ay naroon ang pangalan ng Panginoon at sumisigaw ang Panginoon, pagmamay-ari ko ang aking bayan. Ang bawat bata at sanggol na ipinapanganak sa iglesia ay pagmamay-ari ng Diyos at hindi natin ito inahadlangan na babautismuhan sa ating iglesia sapagkat ang Panginoon ay nagsasabi pagmamay-ari niya ang batang ito at ang magulang ay nangangako na palalakihin niya ang kanyang anak ayon sa pagkakilala sa Panginoon sapagkat ang batang ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Dadalhin niya ito at sisikapin niya itong ipasok sa Christian school sapagkat ang batang ito ay hindi sa estado, hindi sa gobyerno, hindi sa katoliko at sa mga born again, kundi ang batang ito ay sa Diyos. At dadalhin niya rin ito sa mga catechism at mga fellowship. Mga minamahal, kayong mga magulang, mga ikakasal, mga kinasal na, at yung mga matagal ng magulang, pagsikapan ninyo na magkaroon tayo ng sarili nating Christian school. Bakit hindi tayo magpulong bilang mga magulang at pag-usapan natin na itatag natin ang isang Christian school para sa ating mga anak? Isang paglabag sa pangalan ng Panginoon na siya ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Kung ating mga anak pala ay dadalhin natin sa eskwelahan ng mga hindi mananampalataya. Mga magulang, bilang utos ng Panginoon sa inyo at bilang ating confession sa Lord's Day 38 ng Heidelberg Catechism, dalhin ninyo ang inyong mga anak sa isang mabuting Christian school. At ito ay hindi pananagutan ng council o ni pastor, ito ay pananagutan ng mga magulang alinsunod sa ating pagkakilala sa Diyos ng tipan. Alang-alang kay Kristo, mga minamahal, huwag niyo lamang dalhin ang inyong mga anak sa bautismo at katekismo. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa araw-araw sa pamagitan ng Christian school kung nasaan naroon ang Ebanghelyo at pagtuturo ng mga katotohanan ng kaligtasan at tipan ng Panginoon. Amen. Aming Diyos na banal, salamat po sa inyo pong Ebanghelyo na bagamat ito ay naisulat sa Old Testament, ay nakatagpo kami ng kapanatagan. Napakagandang isipin na ikaw ang Diyos ng tipan ng aming mga ninuno at ikaw ang Diyos na dapat namin kilalanin magpakilanman sa bawat salinlahi ng mananampalataya. Bigyan niyo kami ng katapatan, O Diyos, sa pagkatawag na ito. Nawa, itago ninyo sa aming mga puso ang katotohanan ito upang dumaloy sa amin ang pagnanais ng aming mga anak ay dalhin namin sa pagtuturo ayon sa katotohanan ng inyong salita at dalhin namin maging ang aming mga sarili sa kapahingahan at pagkatuto ng inyong mga katotohanan. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo sa Panginoon para sa ating General Fund at Mission Fund. General at Mission Fund. Gamitin natin Psalter 331. Psalter 331. Patient endurance and submission. Ang awitin natin ay yung stanza 1 and 4. Stanza 1 and 4, versification ng Psalm 119. Ito ang sabi sa verse 4. Almost consumed,
Yet from thy law I have not turned away. In loving kindness give me strength that I may still obey. Awitin natin ang stanzas 1 and 4, Psalter 331. But still I hope in thee. I long to see thy promise and thou shalt comfort me. And Lord, I know I have not turned away. In loving kindness give me strength that I may still obey. Wherefore you understand. His great and glorious name, forevermore. Amen. And His glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Yehova at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Salamat po. Happy Lord's Day po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kayo rin po dyan sa FB Live sa Laguna. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy birthday kay Lolo Jenny. Happy birthday daw. Happy Lord's Day to. Tatay, happy birthday, tatay. Yan. Hindi na nabautismo dahil na-late ka. Baka next Sunday na lang or susunod na lang. First Sunday. Ha? Akala ko kasi namin si Pastor. Okay. Saan na lang next, na lang? Hindi wala eh. Ano?